1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Friday. So, happy Friday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa love and support. And then, of course, sa mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makasolid na makamama Sam dyan na lagi tumututok dito araw-araw. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Kaya naman ngayong araw na to marami akong atid na chika sa inyo na talaga naman oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una nating chika, eto nga, nako, grabe. Pinag-uusapan ng lahat, syempre. Ang Miss Cosmo Queen nasa Indonesia. Yes, talaga naman nag-i-enjoy ang beauty ng mga Cosmo Queen sa India dahil hindi lang isang reyna kundi dalawa dahil nandiyan din syempre si Chelsea Fernandez. Ayun, sobrang happy ako para kay Chelsea dahil na-experience niya ngayon ang putiri Indonesia. At ayun nga, syempre hindi lang si Miss Cosmo ang nandiyan, pati yung mga ibang reyna na talaga namang masasabi ko in fairness ang bongga. Ang bongga ng putiri Indonesia. And then, of course, napakalaki syempre ni Chelsea Fernandez para may experience yung ganito. Talagang tinuturing talaga siya isa din sa mga reyna ng Miss Cosmo talaga. Diba? So, yon, mabuhay si Chelsea Fernandez. And then, mabuhay syempre ang Miss Cosmo. Sobrang panalo. Diba? At ayun nga, Diyos ko, naloka ako kasi ang bongga talaga. At wish all the best para sa, ayan nga, sa putiri Indonesia na magaganap nga this week, di ba? So, yon. So, at syempre si Chelsea Fernandez, sana mas ma-enjoy niya pa ang pagiging first runner-up niya dito sa Miss Cosmo. So, yon, ang bongga ng reyna, no? So, talagang para na rin siya talagang title holder na itinuri ng Miss Cosmo. Kung ano yung privilege na meron ang reyna, ganun din ang privilege ni Chelsea Fernandez. And then, of course, syempre, nakakatuwa dito, hindi siya pinapabayaan ng organization ng Miss Cosmo. Diba? At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, Diyos ko, nagsama sa iisang photoshoot ang parehas international. Emma Tiglao bilang Miss Grand International at Kurt Bondat naman para sa Mr. International. Anong chika mo dito, Mama Sam? Parehas sila nag-compete dito sa Thailand at magkasunod, di ba? Magkasunod ng araw. Sobrang happy ako kasi itong dalawang title holder na to ay talagang sinuportahan natin yung bonggang-bongga. Diyos ko, si Kurt, talaga sabi ko nga, pinagdasal ko talaga yan sa temple na, alam mo yon, manalo talaga ng, ng corona. And then, ayan nga, si Emma Tiglao din, sobrang isa din niya sa, pumunta talaga ako ng temple sa Wahin. Ayun, hindi ko makakalimutan. At Pattaya. Si Kurt naman sa Pattaya din. So, yon. At ayan, nakakatuwa kasi syempre, pareha silang title. May international, Mr. and Miss, di ba? And then, ayun nga, at pareha silang nanalo dito sa Bangkok. Sobrang nakakatuwa yung photoshoot nilang yan. At
alam mo yon, nakaka-proud kasi sila yung may hawak ng titulo sa international stage, di ba? Siyempre, Kurt Bontag para sa Mr. International at si Emma Tiglao naman para sa Grand International. Kaya mabuhay ang Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. O, di ba? So, iba talaga ang galing Pinoy. Di ba? Pero eto, para sa sumunod natin, chika, susubukan ang galing sa MGI All-Stars, Venezuela, Colombia, Ecuador, and Dominican Republic na talagang ayaw magpaawat ng mga Latinas para sa MGI All-Stars dahil ang mga kandidatang to ay talagang mga palaban. Well, ang masasabi ko, ewan ko ako sila ang hawak ng corona ng MGI All-Stars sa Venezuela. Alam naman natin yan si Stephanie Gutierrez ay talaga, Diyos ko Lord, palaban yan. At nakakatakot talaga siyang kalaban. And then, of course, si Vanessa, oh my gosh, ang lakas din ng laban ng Colombia dahil si Vanessa, alam naman natin yan na iba din umeksena, iba din yung energy niyan. And then, nandito din, Diyos ko, ganda-gandahan, Dominican Republic na si Yamilex Hernandez. Alam naman natin na isa siya sa mga naging mainit sa Miss Universe last year. And then, nandiyan din si Samantha from Ecuador. Diyos ko, na to? Todo na. Di ba? Todo na talaga ang mga Latina. So, syempre, malalaman natin yung mga galawan nila pagdating sa finals night, and then doon magkakaalaman kung sino nga ba ang kakabog, kung sino nga ba ang magpapakitang gilas talaga sa kanila sa competition na to. At ang pinakamaganda sa competition ng MGI All-Stars, hubara ng makeup, di ba? So yon, so talagang magtatanggal talaga sila ng makeup at dito makikita yung mga ganda nila kung sino nga ba ang tunay na Diyos. So, syempre lalaban dyan si Gassini Ganados dahil alam naman natin si Gassini may makeup o wala, talaga yung beauty niya ay winner. So, good luck yung mga mukhang aswang dyan. Di ba? Pag tinanggalan na ng makeup na hindi na sila maganda. Well, magkaalaman. Kaya kung ako sa kanila, bago sila sumali, dapat make sure lang may makeup sila o wala, maganda sila. Pero feeling ko naman sa mga Latinang to ay magaganda talaga sila. May makeup o wala, parang feeling ko kabog talaga yung mga ganda nila. Yung alam mo yun, meron talagang ipapakitang ganda. Diba? So yun, and good luck. And then malaman natin kung sino nga ba ang kakabog sa mga kandidatang to. So, syempre happy ako dahil alam naman natin na talagang palaban tong mga to, di ba? And then, of course, para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, speaking of MGI, syempre hindi din magpapakabog ang mga transgender sa International Queen dahil tatlong reyna ang magkakabugan dito. Take note ha, hindi lang sila basta-basta runners-up, mga reyna talaga sila. So, Isabela Santiago for Colombia, dating Miss International Queen title holder. And then, syempre nandiyan din si Nguyen Huan Gian from Vietnam. At syempre, meron din pambato ang Pilipinas na si Pusha and Ravina. So, sa kanilang tatlo, syempre, mas maganda si Pusha. Ay, nako, nakakaloka lang talaga ang MGI kasi tinanggap nila yung mga transgender. Mas maganda sana kung puro babae lang eh. Pero since na nandyan na sila, sige lang laban. At tignan natin kung sino ang tunay na reyna sa mga yan na papasok sa dulo ng competition. I hope na meron. Kasi syempre mga title holder sila at nakakahiya naman kung maliligwak sila, di ba? Piling ko ang pinakamalakas na candidates na pwede talagang pumasok sa top 5, I go for tawag dito, Philippines. Yes! Bias tayo. Charot, hindi. Saka hindi, naiisip ko din si Vietnam. Si Vietnam maaari din. Kasi siya yung parang unang-una na, alam mo yon, kumbaga sa enrollment, siya yung unang-una naglapag. Siya yung unang-una, sali ako, game ako dyan. And then, of course, nagkatrabaho na sila ni Mr. Nawat sa Miss Universe. So, syempre, advantage yun. Di ba? So, kaya nga napapayag si Mr. Nawat sa transgender kasi gawa nga ni Vietnam. So, parang feeling ko, si Vietnam ang isa sa mga talagang nakikita ko na
kabog. Pero ito kabog. Dahil kakabog nga sa top 3 ng tawag dito, Pina Beauty. So, sino ba ang lulusot sa finals? So, Muntinlupa ang nangunguna. Pangalawa si Cebu Province. Pangatlo naman si Sarangani. So, tingin mo, sino ang papasok sa dulo ng kompetisyon? Actually, kung sino yung mananalo dito, di ba, parang pasok nyata or pasok sa semifinals. I think Muntinlupa, isa sa mga nakikita ko na talagang lalaban para sa dulo ng competition. Kasi si Cebu, kahit hindi naman manalo dyan, parang feeling ko pasok talaga si Cebu. And then, I think si Muntinlupa ang talagang dapat lumaban ng todo-todo. At good luck, di ba? So, yan. Ay, nako, nakakalokan. Sakit sa ulo. Charot. And then, ito ang sumunod na chika. Ang sumunod na chika, Sultan Kudarat and Tarlac, maaari bang makarating sa dulo ng competition? To be honest, yes. Don't underestimate yung kakayahan ni Tarlac kasi si Tarlac kasi beautiful talaga siya. Sultan Kudarat, beautiful din. And then, parang feeling ko silang dalawa as in talagang tinitignan ng organization na pwedeng magka-corona. Ako isa sa mga naiisip ko si Tarlac dahil si Tarlac ay nakita naman natin na sobrang ganda din talaga. Kanina, di ba, nakita na panood nyo yung rampa niya? Sobrang panalo talaga. Oh my gosh, naluloka talaga ako sa kanya. Simple pero panalo. So, doon talaga masasabi ko na wow, 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 wow. Siyempre, kung pag-uusapan natin yung beauty, I think gusto ko rin yung beauty talaga ni Tarlac. Kasi complete may height, may body, and then talagang masasabi ko, konting polish lang dito, pwede mo na talaga ilaban sa international stage. Si Sultan Kudarat naman, maganda din, potential din, pero hindi ko alam kung ano ang pwedeng makuhang corona. Pwede kasing charm, pwede din si Sultan Kudarat na charm, at pwede din si Tarlac maging charm, di ba? So, basta, feeling ko itong dalawang to, magkakaroon to ng pwesto. At pareha silang pwede sa Miss Charm. So, hindi ko alam kung sino ang bibigyan ng title dyan. But laban, di ba? So, yon. So, iba din kasi pinapakita talaga ni Sultan Kudarat. And good luck, di ba? At para naman sa sumunod na chika, eto nga, nilabas na ang photoshoot ng mga kandidata with swimsuit. Kung saan naman ay nakita naman natin na talagang panalo with wearing na bench. So, ano naman daw ang masasabi ko sa photos ni Pampanga? To be honest, ang photos ni Pampanga, maganda yung mukha pero hindi ko masyado nagustuhan yung pose. At ayun nga, so si Pampanga sa totoo lang, nakikita ko naman na potential dahil sobrang ganda talaga ng batang to. Kung ganda ang pag-uusapan, wala akong masabi. Pero parang kanina, nagkaroon ng rampahan. Natuwa ako kasi napasama siya sa top 7. At kung tutuusin, parang kung 5 lang ang kukunin, tapos runners up 4, parang feeling ko pasok siya kasi pang 5 siyang tinawag. Diba? So, ibig sabihin, yung rank niya ay bongga. So, siguro, ang kailangan lang ni Pampanga, medyo kailangan niya lang talaga lagyan ng buhay yung kanyang pasarela ng, alam mo yun, ng character. Kasi parang ang feeling ko, kung ikukumpara ko si Pampanga at saka si Tarlac, actually, parehas lang sila ng performance Kaya lang, si Tarlac, medyo mayroong kang makikita kay Tarlac na extravaganza. Kumbaga yung charisma na tinatawag. Kaya parang si Tarlac talagang mas aangat more than dito kay Pampanga. Kasi si Pampanga kasi parang yes, maganda, pero yun na yun Yun na yung pinapakita niya Ayun na talaga at hindi na sasagad pa. Hindi pa katulad nung kay Tarlac kasi morena siya na pag tinignan mo yung beauty, may angat talaga. Sobrang parang mandodoon yung charm, andodoon yung charisma, and then, ang pinakabongga, kapag naglalakad siya, hindi ganun kabongga yung lakad niya. Pero mararamdaman mo na magaang siyang tignan. Di ba? Hindi katulad nung kay Pampanga na medyo parang dapat talaga i-train talaga si Pampanga para sa finals dahil hindi po pwede yung parang tama lang.
Pero, in fairness naman kay Pampanga, ang tansya ko sa kanya, kaya nito pumasok sa top 5. And then, kaya talaga niya. Promise. So, parang feeling ko isa si Pampanga sa mga makakarating sa top 5 ng competition. And so, medyo pag-aralan lang konti. Kasi yung posing niya dito sa bench, hindi ko talaga nagustuhan. Parang, ate, ang dami-dami yung pwedeng maging post. Hindi ko alam kung bakit itong post na to ang pinili mo. At wala namang iba. O, di ba? So, yun. Laban lang, Pampanga. Kaya mo yan. So, naniniwala ako na si Pampanga ay makakarating sa top 5 ng Miss Universe Philippines. So, di ba? So, yun. And then, ano naman daw ang masasabi ko kay Taguig? Kay Taguig, to be honest, marami nagsasabi, plakado ang laban, malinis ang pasarela, pero dito sa announcement ng sa Misamis kanina sa swimsuit round, medyo masasabi ko na okay, hindi talaga nagtatap si Taguig. Ayun talaga yung masasabi ko. Kasi, imaginein mo ang lahat ng nakaupo dyan na hurado. Sila Ariela Arida na, sila Bolter na, lahat. Kumbaga parang ang dami-daming hurado na involved dito sa Miss Universe Philippines ang mga nakaupo kanina. Pero kung kanina, kung 5 lang ang pinili, ligwak siya. So, parang feeling ko, maswerte kasi nag-top 7. Pero, yes, totoo, maganda yung pasarela, maganda yung lakad. Pero kasi yun na yun eh. Wala nang extravaganza. Kumbaga parang ito calling to. So, bigyan ng konting, talaga, kailangan lande ang mga laban. Di ba? Hindi po pwede yung parang, lang, yung kumbaga, soso lang. Kailangan laban talaga. And, energy pa more, di ba? And then kahit sa posing niya sa bench, parang feeling ko, parang I'm looking forward na another pose, yung hindi parang nagbabalay lagi or ballerina yung emote, yung gano'n. So, I think gusto ko naman ng something new para kay Bella. And then, naniniwala din ako si Bella na isa din talaga, in fairness, na pwedeng makarating sa dulo ng competition ng Miss Universe Philippines. And then, let's see kung anong mangyayari. Kung siya nga ba makakapag-uwi ng corona ngayong taon na to. So, laban lang, Bella. So, ayan. Yung result kanina, ayan na yun. Yan yung nakita natin na, ito yung ranking nila, di ba? So, humahataw. Sino ba yung humahataw? Sino ba yung nagugustuhan? At sino ba yung pwedeng manalo ng Miss Universe Philippines. So, nasa kanila. Nandiyan dyan sa 7 na yan, sa in-announce kanina. Pwedeng si Bella, pwedeng si Pampanga. At, syempre, ano naman daw ang masasabi ko kay La Union? To be honest, marami nagsasabi na hindi maganda yung execution ni La Union. Medyo awkward ng lakad. Pero kanina, sabi ko, ang perfect. Si La Union talaga yung isa sa mga nakikita ko na pagdating sa performance, yes, maaaring para sa'yo hindi siya pasado kasi gusto mo yung mga pulido talaga. Pero kasi ando doon kung tinignan mo, ang ganda ng katawan. May shape talaga siya. At kahit payat siya, hindi siya yung payat na payat. Alam niya kung ano yung kurba talaga ng katawan niya. At plus, sabi ko nga, yung energy ng lakad niya, kanina nabigyan sila ng bonggang-bongga na mahabang runway. So, nailakad niya ng maayos talaga yung lakad niya. Yung alam mo yun, kasi kaya nga parang nabibitin tayo sa lakad ni La Union kasi maliit yung stage. So, malalaki talaga siyang kumakba. And then, yung laban talaga ni La Union, alam mo yung pang long runway. At kanina, kita mo yung details ng lakad niya, talagang winner. And then, I'm so happy kasi siya talaga yung nag-top. So, yon. So, isa na tong senyales na kaya ni La Union talaga na patumbahin ng lahat ng kandidata. Siya talaga yung nagtatap dito. And let's see in the future, di ba? Yes, maaaring siya makasungkit ng corona ng Miss Universe Philippines, maaari din hindi. Pero ako, para sa akin, siya ang dapat na manalo talaga. Alam mo yon kasi kung gusto natin na mag-penetrate ng bonggang-bongga sa Miss Universe, dapat talaga yung maala talagang La Union ang galawan. Kasi she's a perfect na para sa competition. Ang ganda ng katawan, ang liit ng bewang. And take note, ang mga hurado kanina ay nasa organization na ng Miss Universe Philippines.
obviously, di ba, na si La Union ang isa sa mga nakikita nila na pwedeng manalo talaga sa taon na to. But let's see kung anong mangyayari. Maaaring dito lang naman sa Misamis yan. Baka pagdating sa finals ay mag-iba, di ba? So, yon. And good luck sa lahat ng kandidata. Congratulations, syempre, sa mga candidates na nagko-compete dito sa Miss Universe Philippines. And ayun, looking forward ako sa mga magiging galawan pa ni Pampanga, ni Taguig at sa kanila Union sa finals night. So sila talaga yung nakikita ko ng matinding naglalaban-laban. At syempre, isama na natin si Cebu City. Diba? So yan. So kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.